minamahal. Una higit po sa lahat ay ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. And double respect po sa ating parents in the Lord, Evangelist Pastor Weldis Estrada Almeida, at sa mga ginantoang turo't aral na naiwan ng ating pastor, mga pag-alaala sa hallelujah. Talagang tunay po na di ko nadaguson mga minamahal ta. Garong nawara na naman sa kuyang, ayan. Okay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Hesukristo, dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, Evangelist Pastor Weldis Estrada Almeida, sa ating mga inaalaalang mga panalangin, pag-aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldis Estrada Almeida at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, pagbati sa beloved Almeida family, pagbati sa preachers, worker, mahal na mga kapatiran at mga baguhan. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako po ay nagagalak talaga na magpasalamat sa pagkataong ito dahil matagal-tagal na akong hindi nakapagpasalamat, mga minamahal. Dahil nung panahon, mga minamahal, talagang nung baguhan pa ako, mga minamahal, talagang sabi ko hindi ako marunong. Subalit talaga ngayon nagpapasalamat na ako, mga minamahal. Sabi ko, ang mahal na Panginoon ay talagang sa gawain ito ay dapat pasalamatan. Unang-una, mga minamahal, nung panahon ay talagang ako po ay nasa ilalim ng pagsubok ng Diyos. Bagamat hindi pa ako sa gawain ito, mga minamahal, talagang sabi ko, ang pagsubok ng ibinigay sa akin ng kaaway na pinantulot ng Diyos ay talagang napaka masakit kung isipin dahil sa ako po ay talagang binawi ang aking beloved wife noon. Sabi ko, ako ay talagang litong-lito sa paghahanap ng aking katahimikan sa buhay. Subalit, may ginamit ang Diyos, mga minamahal, na isang kapatiran sa dako ng Dahat Lagunoy, mga minamahal. Nakita ako, mga minamahal, ng pagdadaan ko sa kanila. Nagsabi sa akin, saan ka may pumupunta tuwing linggo? Sabi ko, ako po ay binata naman uli. Naghahanap. Sabi ko, ano kaya ang pinaghahanap? Ako po ay talagang ang totoo, ang hinahanap ko nung panahon ay ang aking magiging esposa uli sa buhay ko. Hindi ko pa yan inaasa sa Diyos dahil hindi ako marunong. Subalit talagang nandyan po ang katugunan talaga ng Diyos kapag tayo pula ay manalangin. Kahit hindi tayo, sabi nga, hindi pa tayo seryoso, talagang ang katugunan ay talagang nandyan. Ipinagkakaloob. Dahil ang ginamit ng Diyos na tao, dati siyang kapatiran, sasamba po siya sa dako ng Tigaon. Sabi sa akin, sa linggo, sumama ka sa akin. Ang akala ko, mga minamahal, nagbibiro lang. Noong paglinggo, may naghintong sasakyan sa tapat ng aming bahay, mga minamahal. Tiningnan ko, sinilip ko, mga minamahal. Ayaw nagsabi sa akin na kapatiran, talagang seryoso man pala na ako ay isama niya sa gawain. Dito sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, doon sa dako ng Tigaon. Ako po ay
nangamba sapagkat sabi nga, hindi kumakain daw ang nagsasamba. Sabi ko, magugutom talaga ako dyan. Unang-una higit, hindi ako marunong. Pero sumama ako mga minamahal dahil sabi niya, basta sumama ka sa akin. At ngayon, nakita ko ay parang maganda mga minamahal sa dako ng Tigaon. Nakita ko yung mga kasuotan, mga nakaputi, ang mga dalaga, o ano pa man, sabi ko, ganyan pala. Dahil sa aking talagang buhay, ang hinahanap ko ay ang aking inspirasyon sa buhay. Subalit, dito tinugon ng Diyos sa gawain ito. Dahil katunayan, ang aking beloved wife, ang ibinigay sa akin ng Diyos. At nung time na yun, mga minamahal, totoo, ako po ay pinagpala, na ibinigay sa akin ang pagpapala na yan, pero ini-ignore ko lang yan mga minamahal dahil sa ako nga hindi pa ako seryoso sa paglilingkod dito sa gawain ito. Dahil ang sabi ko nga, ako'y naghahanap lang ng aking inspirasyon sa buhay. So balit, pinagpala po ang iyong lingkod dahil inspirasyon sa paglilingkod sa Diyos ang aking natagpuan. Dito sa gawain ito mga minamahal, dahil katunayan, year 2003, up to now, nandito pa rin, naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya tunay po na pinagpala ang inyong pong lingkod sapagkat nandito ko naranasan ang mga kabutihan ng Diyos na hindi ko naranasan doon sa una kong sinasambahan. Dahil sabi ko nga, sa Mormon, naglilingkod diyan ako mga minamahal dahil mayroon talaga akong hinahanap. Pero sabi, hindi ka dyan, doon ka sa Jesus Miracle Crusade. Talagang ibinigay sa akin, talagang dito ang pagpapala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang katahimikan, kapayapaan, dito ko po natagpuan sa gawain ito. Kaya, sabi ko nga, hindi ko na maisip na sa aking pag-ruwa-duwa pa, masayin pa kaya ako? Sabi ko, di na lang. Dahil sa ipinakita sa akin ng Diyos ang lahat niyang mga himala. Dahil sa mga himala sa akin ng Diyos, minsan, sabi nga sa mga pagsubok, mayroon talagang magabat na maray. Pero, nandiyan po ang kalutasan na ibinibigay rin ng Diyos. Dahil siya po ang nagbigay, siya ang mag-aalis ng problema or ano pa man, sakit or mga hilang mga minamahal, diyan ko naranasan. Dahil sa atin mga minamahal, noong panahon, sa doktor talagang sabi nga, hindi naman bawal. Pero doon kami nasanay noong mga panahon. May sinat-sinat lang mga minamahal, doktor kagad. Dahil kampante, kumbaga. Pero ngayon, mga minamahal, kampante dito sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, walang gamot na tinitik mga minamahal, subalit talagang pinapagaling ng Diyos. Pero nakadepende naman sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Dahil kung hindi tayo seryoso, siguro marahil hindi pagagalingin ang ating sakit mga minamahal. Katunayan mga minamahal, nung time na ako po ay binagyan ng pagsubok ng Diyos, dahil siguro ito na ang katampad ng pagpapala, mayroong pagsubok. Subalit, dito ko naranasan mga minamahal sa gawain ito. Walang gamot na minamahal. Sabi ko, paano daw kaya marahay? Sabi ng aking beloved wife, mag-ayuno. Niya ako, yan lang. Sabi ko, magutom naman ko. Subalit, dahil sa aking naramdaman na sakit, sumunod ako mga minamahal. Tunay na ako'y pinagaling ng ating dakilang Diyos kahit walang gamot mga minamahal. At isa pa mga minamahal, nung time na ako po ay sa patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, bagaman sa mga aksidente, mga minamahal, nandyan pa rin ang pag-iingat sa aking buhay ng Diyos dahil sa
ako'y sumusunod sa Kanya at talagang ibinibigay niya ang ipinagkakaloob niya sa akin ang Kanyang sabi nga, hindi tayo pinapabayaan dahil sa mga aksidente na yan, tunay po na ang pag-iingat ay nandyan. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos nang ako po ay natuturo na maglingkod sa Kanya ng lubusan. Dahil nung ako po ay maglingkod ng lubusan, binago po ang aking pananaw sa buhay. Dati-rati hindi ako naniniwala sa mga sa ating pagsasamba dito dahil sabi ko iba man ang aking prinsipyo. Subalit talagang binago tunay ng ating dakilang Diyos. Dahil sa pagbabago na yan, pati ang aming pamumuhay, mga minamahal, ay totoo na binago ng Diyos. Dahil, priba mga minamahal, nung ako po ay hindi pa sumusunod sa kalooban ng Diyos or talagang hindi pa ako seryoso, marami pang mga pagsubok na dumadaan sa aking buhay ng mga mabigat na pagsubok. Subalit talagang sabi ko nga, binigay niya ay kayang malampasan. Kaya pinapasalamatan kong tunay ang ating dakilang Diyos dito sa gawain ito dahil siya po ay buhay talaga, hindi patay. Dahil sa aking napatunayan, mga minamahal na kung talagang hindi man kami dito sa paglilingkod na ito, wala kami rito, siguro saan kami pupulutin ang aming pamumuhay siguro palaging masisir balance dahil sa hindi ako sumusunod. Dahil noong mga panahon, sabi ko nga, ako ay may trabaho. Anytime may pira. Pero nauwi mga minamahal sa wala sapagkat ako talaga ay hindi pa naniniwala na lubusan sa gawain ito. Subalit pinaunawa na ng Diyos. Nung ako'y sumunod, talagang tunay po ang pagbabago sa aming buhay. Tunay na nandyan. Dahil sa aming nasaksihan, totoo po. 3 times a week, nandito po. Hindi kami pinagkulang ng ating dakilang Diyos. Lahat provided ng Diyos. Kaya pinapasalamatan ko yan mga minamahal. Dati-rati talagang walang-wala kami mga minamahal. Subalit talaga ang Diyos nagpro-provide. Talagang hindi pinapabayaan kanyang anak na naglilingkod. Talagang tunay po na pinagpala man po ng lubusan. Kaya pinapasalamatan ko po mga minamahal na dito sa gawain ito ay talagang nariyan ang mga pagpapala sa bawat isa sa atin dahil dito talaga ay totoo. Kaya ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan ay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo.